Ang Pilipinas ngayon. Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon. Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Welcome po muli sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Napapakinggan po ninyo saan mang bahagi ng mundo sa pamamagitan ng ating himpilang radyo, Pilipinas World Service ng Presidential Broadcast Service. Napapakinggan po tayo sa Radyo Pilipinas World Service audio streaming sa inyong mga PBS eVox receiver app at sa Radyo Pilipinas World Service official Facebook page at YouTube channel. Siyempre po napapakinggan na rin ang Radyo Pilipinas World Service sa ibayong dagat para sa ating mga kababayang overseas Filipino workers at seafarers sa mga sumusunod na shortwave frequencies. Ang English program tuwing 10 a.m. hanggang 11:30 a.m. mapapakinggan sa 15.640 MHz, 17.750 MHz at 21.720 MHz. Ang Filipino program naman po tuwing 1:30 a.m. hanggang 4:30 a.m. mapapakinggan sa 9.920 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz. Ito po si Bea Gaza de Guzman. Samahan po ninyo ako sa kabuuan ng ating programa ngayong araw. Kapapalooban pa rin po ng mga mahalagang balita mula dito sa ating bansa kasama ng mga ulat mula sa iba't ibang rehiyon ng Pilipinas, segmentong business, sports at showbiz. Antabayanan po sa inyo na sa ilang sandali ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Mga kaganapan sa Kamaynilaan at mga kalapit na lalawigan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa ating mga balita, makatotohanan at patas na investigasyon sa nangyaring gulo sa Senado, direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Magbabalita si Alvin Baltazar. Katotohanan ang nais ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na lumitaw kaugnay ng nangyaring barilan sa Senado. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni NBA Director Melvin Matibag na kasama siya sa isinagawang pulong kahapon sa palasyo at ang iniutos sa kanya ng Pangulo, siguraduhin magiging makatotohanan at patas ang pagsisiyasat sa naganap na shooting incident. Partikular anyang gustong madeterminaan ni Pangulong Marcos kung sino ang may pagkukulang sa nangyaring gulo. Gusto rin ani Matibag ng punong ekutibo na mapapanagot ang mga taong dapat mapapanagot sa insidente. Sa panig naman ni PNP Chief General Jose Melencio Nartates, tiniyak nito na gagawin nila ang lahat para mapabilis ang pagresolba sa naturang pangyayari. Sa ngayon, hindi pa niya masabi kung ano ang eksakto at aktual na nangyari dahil nagpapatuloy pa ang pagsisiyasat. Pakinggan natin si NBI Director Melvin Matibag. Siguraduhin ng investigasyon ay makatotohanan at parehas at lumabas kung sino talaga ang mga may pagkukulang at kung ano talaga ang may mga pananagutan at siguraduhin tawagin at pananagutin yung mga taong may dapat panagutan sa pangyayari pong ito. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa kaugnay na balita, bukas ang National Bureau of Investigation o NBI na maimbestigahan kasunod ng putukan sa Senado na umano'y planado para makataka si Senador Ronald Bato de la Rosa. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, handa silang makipagtulungan sa ginagawang investigasyon ng Philippine National Police o PNP. Una na ring sinabi ni Matibag na magkakaroon ng interagency collaboration ang mga law enforcement agency kasama ang Department of Justice at iba pa kaugnay sa mga susunod na hakbang. Bukas po kami sa investigasyon at katunayan, sinabi ko nga po kay General Nartates, yung mga identify po na ating pong ahente na pumasok sa GSIS ay amin pong isusumite sa isang malayong investigasyon po ng Philippine National Police po.
Si NBI Director Melvin Matibag. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Tiniyak mismo ni Senate Sergeant at Arms Mau Aplaska na ligtas na ang Senado kaugnay pa rin ito ng naganap na kaguluhan sa Senate Building nitong Miyerkules ng gabi. Ani Aplaska, mahigpit nang nakasecure ang buong Senado at ligtas nang makakapasok ang mga senador at iba pang staff at empleyado ng mataas sa kapulungan ng Kongreso. I can assure everyone, our public, the senators, and all employees and members of the Senate na the Senate is very much secure as of this time. Yan ang pahayag ni Senate Sergeant at Arms Mau Aplasco. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Iginiit ni Akbayan Party List Representative Chel Jokno na naiwasan sana ang kaguluhan sa Senado kung sumuko na lang ng matiwasay si Senador Bato de la Rosa. Ani Jokno, malinaw ang obligasyon ng Pilipinas bilang isang estado para irespeto at isilbi ang warrant of arrest na inisyu ng International Criminal Court o ICC laban kay Senador Bato. Dagdag para mambabatas na dapat tumalima rin ang bansa sa mga international legal commitments nito. There's really no question about it na dapat igagalang ng ating pamahalaan ang inisyong warrant ng ICC. Whether you belong to the Legislative Department, you belong to the Executive Department, or the Judicial Department, yun ay isang obligasyon natin bilang Estado. At kahit sabihin natin na wala na tayo at hindi na tayo kasama ng International Criminal Court, may jurisdiction sila sa kaso dahil nangyari yun nung tayo ay membro pa. Pahayag ni Akbayan Party List Representative Chel Jokno. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Kinumpirma ni Senate President Alan Peter Cayetano na wala na sa loob ng Senado si Senador Ronald Bato de la Rosa. Ayon kay SP Cayetano, bandang 1:27 ng hapon, pinaalam sa kanya ni Senador Jinggoy Estrada na wala na si Senador Bato sa Senate Building. Nakatanggap rin si SP Cayetano ng mensahe mula sa asawa ni Senador Bato kung saan sinabi niya ng senador na batid nitong habang tumatagal na nananatili ito sa poder ng Senado, mas nadadamay ang mga taga-Senado. Sa 13, sabi niya, sana wag sayangin yung sakripisyo na ginawa ni Senator Bato. She hopes that we stick together. Tapos ito sabi niya sa akin, "Good PM sir, in behalf of my family, we would like to thank you and all the other senators for all the support you have done for my husband. At the same time, I'd also like to ask for forgiveness for all the confusion and havoc it has created in the Senate. It is for this reason, I am sure that Ronald made his, in quotation mark, escape. He told me habang tumatagal kasi siya dyan sa loob ay mas nadadamay pa kayo." Samantala, iginiit din ni Cayetano na hindi matatawag na tumakas si De La Rosa dahil wala pang warrant of arrest laban dito at ang ibig sabihin niya rito ay warrant of arrest mula sa isang korte ng Pilipinas na siyang kanilang kikilalanin. Nilinaw rin ni SP Cayetano na wala na ngayon sa protective custody ng Senado si Senador Bato dahil kusa itong umalis. Mali yung word na escape because there's no warrant eh. Di ba? There's no warrant. So, he's free to go. When you for example pumunta ka sa simbahan at sabihin mo I'm seeking sanctuary. Pag gusto mo nang umalis, pwede kang umalis. It happened kay June Lozada. He slept on my couch on the 5th floor and then nung sinabi doon na lang siya sa mga madre and then sinabi doon na lang siya sa Lasal Green Hills, lumipat siya doon. Iyan ang pahayag ni Senate President Alan Peter Cayetano. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Senado dapat magpaliwanag kung paano nakalabas si Senator Ronald Bato de la Rosa sa pasilidad nito. Si Melanie Valdos Reyes sa report.
Pinagpapaliwanag ni mamayang Liberal Party List Representative at Senior Deputy Minority Leader Leila de Lima ang Senado kung paano nakalabas si Senator Ronald Bato de la Rosa sa kanilang pasilidad. Ito ang naging reaksyon ni de Lima matapos kumpirmahin ni Senate President Alan Peter Cayetano na wala na sa kustodiya ng Senado si de la Rosa. Ayon kay de Lima, ang protective custody ay hindi dapat gamitin upang pagtakpan o tulungang makatakas ang isang taong may warrant of arrest. Iginiit din niyang malinaw umanong may tumutulong kay De La Rosa na anya'y umiiwas sa pananagutan. Si De La Rosa, dating hepe ng Philippine National Police sa ilalim ng Administrasyong Duterte, ay naharap sa mga usapin ng pananagutan sa harap ng International Criminal Court kaugnay ng madugong kampanya kontra droga ng nakaraang administrasyon. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Muli naghain ng panibagong mosyon sa Korte Suprema ang kampo ni Senador Bato de la Rosa kaugnay pa rin ng nangyaring putukan at tensyon sa Senado. Sa online post ni Attorney Israelito Torion, abogado ni de la Rosa, naghain sila ng very urgent manifestation of supervening events with reiterative prayer para sa hiling na temporary restraining order o TRO kaugnay ng kaniyang petisyon. Ipinabatid din ni De La Rosa sa Korte Suprema ang nangyari sa Senado kahapon na nagpapakita ng mas agarang pangangailangan na maglabas ng temporary restraining order, status quo ante-order at iba pang injunctive reliefs para harangin ang warrant of arrest ng International Criminal Court o ICC. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Impormasyon ng umano'y kahina-hinalang Wi-Fi activity sa Senado bineberipika na ng Department of Information and Communications Technology o DICT. Si Mary Ann Bastasa sa balita. Kumikilos na ang Department of Information and Communications Technology o DICT para beripikahin ang umano'y kahina-hinalang Wi-Fi activity sa paligid ng Senado. Sa isang pahayag, sinabi ng DICT na nakatanggap ng impormasyon ang Cybersecurity Bureau nito mula sa isang online post kaugnay ng umano'y suspicious wireless access point activity sa network environment ng Senado kahapon May 14. Gayunman, nilinaw ng ahensya na wala pang kumpirmasyon kung totoo ito at kung may nakompromisong government system o critical digital infrastructure kaugnay niyan. Sa ngayon, nagsasagawa pa umano ito ng validation at assessment para matukoy ang naturang impormasyon. Kaugnay nito ay pinapayuhan ng netizens na maging maingat sa pagbabahagi ng mga cybersecurity-related post online para maiwasan ang pagkalito at pagkaalarma ng publiko. Bilang pag-iingat, hinikayat din daw ang publiko na kumonekta lamang sa mga official at verified Wi-Fi networks, i-disable ang automatic Wi-Fi connection sa mga gadget at i-report anumang kahina-hinalang network activity sa mga otoridad. Mula sa DICT para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa kaugnay na balita, kinumpirma ng Department of Information and Communications Technology o DICT na 5 individual na ang natukoy nila bilang persons of interest na sangkot sa panghihikayat sa publiko online na pumunta sa Senado at magsimula ng kaguluhan. Ayon kay DICT Secretary Henry Aguda, i-refer na nila sa otoridad ang mga nasabing individual para sa investigasyon. Paglilinaw pa ni Aguda na wala namang naganap na anumang cyber attack kung nag-ugat lang ito sa aktibidad ng mga nasabing POI na nag-post online at nang hikayat sa publiko na lalo pang palalain ang nangyaring tensyon sa Senado. Meron na kaming 5 persons of interest. Ito po yung mga nagsubok po na manggulo social media. So, ang ginagawa nila, ang ginagawa nila is maghikayat po ba ng mga tao through false information na pumunta sa Senado, tapos makigulo, tapos mali-mali mga information eh. And yun din po yung pakiusap ko sa publiko kung tinatanong mo ako. Sana po suriin natin yung pinanggagalingan ng news. Iyan ang pahayag ni DICT Secretary Henry Aguda.
Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang pangunahing balita, tiniyak mismo ni Department of Social Welfare and Development o DSWD Secretary Rex Gatchalian na naibibigay sa lahat ng apektadong residente ang mga inilaang tulong ng pamahalaan dahil sa epekto ng aktibidad ng Bulkang Mayon, alinsunod na rin sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ani Gatchalian, higit sa pamimigay ng family food packs, pangunahing hiling ngayon ng mga lokal na pamahalaan sa Albay ang pagpapalawak pa ng emergency cash transfer at cash assistance para sa mga apektado. Sa kasalukuyan, pumalo na sa 11 milyong piso ang naipamahagi sa mahigit 1,000 pamilya sa ilalim ng emergency cash transfer. Umaarangkada na rin ang pamimigay ng cash assistance sa nasa 6,411 na magsasakang apektado ng aktibidad ng Bulkang Mayon. We've scaled it up since, and we are now disbursing close to 65 million pesos because we're looking at a catchment of around 6,500 families. I came here because, one, we want to look at the actual disbursement to make sure that nasa maayos na pamamaraan. But more than anything, I met Gov because nag-usap pa kami on ways forward. Sabi ko nga sa kanya that the President's instruction is very clear. The national government, DSWD in particular, is behind the province of Albay to make sure na kung meron pang kakailanganin, nandito ang DSWD. Iyan ang pahayag ni DSWD Secretary Rex Gatchalian. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Aita sa Pampanga, nagpasalamat kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa rice assistance. Ang ulat mula kay Raquel Bayan. Nagpaabot ng pasasalamat kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang indigenous community sa Pampanga para sa pamamahagi ng pamahalaan ng tig 10 kilo ng dekalidad na bigas na anila ay malaki ang maitutulong sa kanilang pang-araw-araw na problema sa pagkain. Ayon sa 53-year-old Aita na si Merly Canduli, ang kanyang paggastos ay nagmumula sa paggawa ng uling. Hindi anya ito sapat upang suportahan ang kanyang pamilya, kaya't malaking tulong ang libreng bigas ng Marcos administration. Si Cheche Narciso naman na paglalabad ang kabuhayan. Pinuri rin ang libreng bigas program ng administrasyon sa ilalim ng bawat bayan makikinaba. Ayon kay Pangulo Marcos, puspusan na ang trabaho ng pamahalaan upang maabot ang target na wala ng gutom sa Pilipinas sa pagbaba niya sa pwesto. Sa pagbisita ni Pangulo Marcos sa Pampanga, nasa 1,500 aitas ang nakatanggap ng libreng bigas mula sa gobyerno. Mayroon pa po tayo mga Pilipino na ay kung minsan lang kakain sa isang araw, kung minsan 2 araw na, hindi 2 beses lang kakain, minsan lang kakain. Kaya hindi naman tama yun. Kaya ang sabi namin, unahin natin yung pagkain. Huwag po kayong mag-alala na minsanan lang ito. Ito ay patuloy namin gagawin 6 na beses sa bawat taon. So every 2 months, magbibigay tayo ng 10 kilo na sako ng bigas. Ang pangarap ko po para sa Pilipinas ay masabi lang natin na wala nang gutom na Pilipino. Hindi ko po tayo, tinatrabaho po natin yan. Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Department of Energy o DOE inatasan ng National Grid Corporation of the Philippines na magsagawa ng full disclosure sa nangyaring tripping sa ilang transmission lines sa Luzon Grid. Magulat si AJ Ignacio. Inatasan na ng Department of Energy ang National Grid Corporation of the Philippines o NGCP na magsagawa ng full disclosure sa nangyaring tripping
ng ilang transmission lines sa Luzon grid. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin na kinakailangan malaman ng taong bayan ang naging dahilan ng tripping ng ilang mga transmission lines, dahilan ng pagkakaroon ng load dropping at rotational brownout sa iba't ibang bahagi ng Luzon. Dagdag pa ni Garin na nakaanda ng umalalay ang mga technical teams ng kanilang kagawaran upang hindi na maulit at ang nangyari at nakamonitor na rin ang mga ito sa iba pa mga transmission lines na posibleng magkaaberya. Siniguro naman ang kalihim na on top of the situation na ang Energy Department sa nasabing insidente. Mula pa rin dito sa Department of Energy para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. All set na ang isinasagawang paghahanda ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan para sa isasagawang Open Government Week. Sa panayam kay Department of Budget and Management o DBM Local Government and Regional Operations Group Head, Assistant Secretary Ryan Lita, hindi lang sa bansa ginaganap ang Open Gov Week dahil maging mga gobyerno ng ibang mga bansa ay ginugunita ito. Layo na nasabing aktibidad na paigtingin ang transparency, accountability at participatory governance sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan upang mas mailapit ang mga serbisyo nito sa publiko. Dagdag pa ni Lita na sa ilalim ng Open Government Partnership, katuwang din ng pamahalaan ang mga civil society organizations. May inisyo na circular letter ang DBM Series of 2026-06 kung saan nakasaad po ang guidelines na gagawin ng mga government para i-adapt or ilunsad sa kanilang mga programa, activity at proyekto ang prinsipyo ng Open Government Partnership. So nakalagay dito yung guidelines patungkol sa 2026 Open Gov Week na hinihikayat ang bawat ahensya na makilahok. Samantala, hinihikayat din ang lahat ng ahensya ng pamahalaan na maging ang mga partner nito na civil society organizations na magtalaga ng isang open house day sa kanilang tanggapan upang makita mismo ng publiko kung paano gumagana at nagsasagawa ng operasyon ng mga ahensya at institusyon ng pamahalaan. Sa tulong kasi nito, hindi lang serbisyo ang maibibigay sa sambayanan kundi sapat na kaalaman upang maisulong ang open, participatory at inclusive governance. Ang bawat ahensya ay inaasang magtalaga ng kahit isang open house day sa loob ng observance period. So tinatawag namin itong open house day kasi ibig sabihin binubukas nila ang kanilang mga serbisyo sa iba't ibang sektor ng publiko. Maaring kabilang sa mga aktibidad nito ang information and education activities tungkol sa kanilang mandato, programa at serbisyo ng ahensya. Nandito rin yung citizen engagement initiatives gaya ng public dialogues at consultations na very core talaga siya ng mga civil society organization. DBM Local Government and Regional Operations Group Head, Assistant Secretary Ryan Lita. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Department of Migrant Workers o DMW, pinag-iingat ang publiko laban sa mga nag-aalok ng trabaho abroad sa Facebook at iba pang social media platforms. May ulat si Quincy Kahilig. Nagpaalala ang Department of Migrant Workers sa publiko na huwag basta-basta maniwala sa mga nag-aalok ng trabaho abroad para makaiwas sa mga modus gaya ng illegal recruitment at human trafficking. Ayon kay DMW Undersecretary Bernard Olalia, mahalagang matukoy ang red flags ng mga illegal recruiter gaya ng paggamit ng social media sa pagre-recruit at agarang paniningil. Binigyang diin din niya na kailangan ng employment visa para lehitimong makapagtrabaho sa ibang bansa. Ipinahayag ito ni Olalia matapos ang closure operation ng DMW, katuwang ang PNP sa isang travel agency sa Ortigas Avenue Extension, Pasig City nitong Huwebes, bunsod ng reklamo ng 4 na biktimang inalok na mag-caregiver sa US. Subalit natangayan ang mga ito ng tinatayang mahigit kumulang 90,000 pesos. Isa pa nga sa mga biktima ay galing pang Zamboanga del Norte. Narito ang tinig ni Yusek Olalia.
kapag kayo ay sinasabi nilang makakaalis sa lalong madaling panahon nang hindi dadaan sa Department of Migrant Workers, red flag po yun. Lahat ng umaalis nating mga OFW dumadaan sa Department of Migrant Workers. Samantala, sasampahan ng kasong large-scale illegal recruitment na non-bailable ang may-ari ng naturang travel agency. Para sa Bagong Pilipinas, Wincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Suporta ng US Coast Guard sa bansa, tiniyak ng Philippine Coast Guard o PCG. May report si Lawrence Tanhoco. Bumisita sa National Headquarters ng Philippine Coast Guard o PCG sa Port Area Manila si United States Coast Guard Pacific Area Deputy Commander Rear Admiral Jeffrey Novak. Sa pulong, sinabi ni PCG Commandant Admiral Ronnie Hill Gavan na mahalagang naging partisipasyon ng PCG sa Rim of the Pacific Exercise 2026 at patuloy na pagpapalawak ng maritime engagement sa ilalim ng ASEAN Coast Guard Forum at iba pang regional cooperation initiatives. Tinalakay rin ang patuloy na suporta ng United States Coast Guard sa pagwalakas ng cybersecurity, search and rescue capabilities gamit ang Search and Rescue Optimal Planning Systems o yung SAROPS, deployment ng karagdagang USCG cutters sa bansa at secure communications initiatives. Pinag-usapan din ng dalawang panig ang kooperasyon sa maritime domain awareness, environmental protection, capacity building initiatives, human resource development at strategic communications. Iginiit ni Gavan ang patuloy na pakipagtulungan ng PCG sa USCG para sa pagsusulong ng kapayapaan, katatagan, rules-based maritime order sa Indo-Pacific region. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Bumilis na sa average na 15 hanggang 18 araw ang pagbabayad ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth sa mga ospital mula sa dating 3 buwan. Ito'y kaugnay pa rin ng Zero Balance Billing o ZBB program ng pamahalaan. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service, ipinaliwanag ni PhilHealth President at CEO Dr. Edwin Mercado na maihahalin tulad na sa cash payments sa loob ng 2 linggo. Sa mundo ng negosyo, ang mabilis na reimbursement na ito. Malaki aniya ang tulong nito sa operasyon ng mga ospital at sa pananalapi ng mga pasyente. Pag-uulat pa ni Mercado kabilang sa mga estratehiyang ginamit ng ahensya upang mapabilis ang proseso, ang pagtatakda ng target at accountability, regular na monitoring at pagsusuri upang tugunan ang mga balakid at pinasimpleng pagre-review ng adjudication o claims. Dahil sa mabilis na pagpasok ng pera sa mga ospital, mas madali na para sa kanila ang makipagnegosasyon sa mga supplier ng gamot at kagamitang medikal. Kung maaga kasi aniyang nakakapagbayad ang mga ospital sa kanilang supplier, nabibigyan ng mga ito ng early payment discount. Direkta namang ipinapasa sa mga pasyente ang mga natipid na halaga o savings upang mapababa ang kabuuang gastusin ng mga ito sa pagpapagamot. Meron pong mga sistema kasi yan, lalo na po yung mga pag-adjudicate o yung pagre-review po ng claims bago bayaran, na sinimplify din po namin para checklist driven, mas madali pong i-analyze. At yun nga po, naibaba natin ng datihan po, may mga umaabot pa nga ng almost 2 to 3 months. E ngayon po, nag-a-average na po kami ng 18 days. Uy. At yung pong variability, yung datihan po, malaki po yung meron po nakakapagbigay in 15 days, may nakakapagbigay nga in 16 days. So ngayon po nag-narrow down na rin, parang yung range po ng aming claims turnaround ay nagre-range na po ng 10 to 22 days, kaya nag-average ng 15 days. Parang kumbaga po sa amin sa business, cash payment na rin po yun kasi in 2 weeks parang nakukuha nyo na po yung bayad eh. So malaki po yung tulong para po makapag-negotiate din ang ating mga ospital do sa kanilang mga supplier na kapag mabilisan din ho ang bayarin, nagbibigay rin po ng discount yan eh. Meron pong early payment discount na binibigay yung mga supplier ng ating ospital. So nakatutulong po yung maibaba talaga yung ating cost at maipasa po yung savings sa ating mga pasyente.
Sa pamamagitan ng ZBB, nabura ng pamahalaan ang pambayad sa ospital ng nasa 1.6 na milyong Pilipino na umabot sa halagang 95 billion pesos. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sinuportahan ng Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG ang pagpapatupad ng pamahalaan ng 50 pesos bawat kilong price cap sa imported na bigas. Ayon kay SINAG President at Chairman Engineer Rosendo So, tama lamang ang hakbang na ito ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kung tutuusin nga anya, nararapat na mas mababa pa rito ang presyo ng bawat kilo ng bigas. Ginawa ni So ang pahayag sa panayam sa Radyo Pilipinas World Service. Tugon ito ng SINAG sa mga pangamba ng ilang imported rice retailers na nagbabanta umanong hihinto sa pagtitinda. Idinadahilan ng mga negosyante na mas mataas sa 50 pesos ang kanilang kuha kaya malulugi sila sa bagong price ceiling. Nilinaw naman ni So na walang dapat ikabahala ang publiko sakaling itigil ng mga retailer ang pagbebenta ng imported na bigas dahil hanggang Hunyo pa ang imbak ng lokal na bigas. Binigyang diin ni So na hindi nila nakikita na magkakaroon ng problema sa kakulangan ng bigas sa merkado sa mga susunod na buwan. Puna pa ng leader ng SINAG, mabilis magtaas ng presyo ang mga retailer kapag tumataas ang kuha nila sa merkado. Subalit, hindi naman nila ibinababa ang presyo ng retail kahit bumaba na ang presyo ng mga bilihin sa mga sakahan o farm gate price. Ayon kay So, sa nakalipas na taon, paulit-ulit nang sinasabi ng Pangulo na dapat tutukan ang value chain ng mga produkto. Payo ng SINAG, imbes na mag-focus ang National Economic and Development Authority o NEDA sa pagbaba ng taripa sa mga imported na bigas at baboy, mas mainam na pagtuunan ng pansin ang buong sistema ng produksyon at distribusyon upang tuluyang mapababa ang presyo ng pagkain para sa mga mamamayan. Tama lang yun, no? Kasi kung tutusin nga, pwedeng mas mababa pa. Kasi ang presyo ng import nasa 38 pesos lang, no? Landed dito sa atin. And yung mga importer, ang delivered sa Manila is nasa 44 pesos. No? So yung from wholesaler to retailer, so yun ang 6 pesos na pwedeng ilaro. No? So ibig sabihin, yung 50 pesos na yan, pwede pang ibaba yung kung tutuusin. So, tama lang yung cap na 50 pesos. Wala tayong problema. So far, ang local rice natin, aabot pa naman ng June. Ang tingin natin. No? So, yung imported naman, tuloy-tuloy pa naman papasok. So, kung i-total natin yung import ng imported tsaka local, umabot ng August ang stocks natin ngayon. Ang retailer kasi pag tumataas yung presyo, umakyat yung presyo nila. Pero kung bumababa yung presyo, hindi naman nila binababa yung presyo. Yun ang problema. So for the past year, yun ang sinasabi ng presidente natin. Dapat kasi yung economic team, lalo na yung NEDA, hindi yung tutukan yung tariff ng bigas, tariff ng baboy. Dapat tutukan nila yung sinasabi ng ating presidente, yung value chain. Si SINAG President at Chairman Engineer Rosendo So. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Digital system para isulong ang smart tourism inilunsad sa 100 Islands National Park. Mag-uulat si Hazel Morada Esguera. Mas pinadali na ang pagbisita sa 100 Islands National Park matapos ilunsad ng DOST, Pangasinan State University at Alaminos LGU ang pinakabagong digitized system nito. Ayon kay Michael Makiling ng DOST Pangasinan, layon ng 100 Islands National Park Management System na mapabilis ang registration, bangka booking, payment processing at data reporting ng naturang tourist destination. Ibinahagi rin ni Paul Roa ng PSU na gamit ang real-time analytics at cloud
cloud-based monitoring, mas mapapabilis ang pagtugon ng LGU sa pangangailangan ng mga turista, maging sa paggawa ng mga pulisiya na nakabase sa nakalap na datos ng sistema. Sa parte naman ng Alaminos City Tourism Office, sinabi ni Miguel Siso na makakaasa ang mga turista sa mas efficient, transparent at mas pinagandang overall tourism experience. Mula Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, Hazel Esguera, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Hinikayat ng Estados Unidos ang China na bawasan ang pag-angkat nito ng langis mula sa Iran at gitnang silangan at sa halip bumili na lamang sa kanila. Ito ay kasunod ng pagbisita ni US President Donald Trump sa China kaugnay ng US-China Summit. Idinetalya ng American broadcast journalist na si Michael Cohen sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service ang negosasyon ng dalawang bansa. Anya tiniyak ng US na may sapat silang supply upang tugunan ang pangangailangan sa enerhiya ng China at ng buong Asya sa mas murang halaga. Ipinagmalaki ng US ang kanilang kapasidad sa produksyon ng petrolyo gamit ang mga bentahe tulad ng mas mababang presyo, halimbawa ang Texas crude ng Amerika na mas mura ng $10 hanggang $15 kumpara sa Brent crude na nagmumula sa gitnang silangan. Iniaalok din ng US ang kanilang Alaskan crude na may ibang grado at kalidad para sa iba't ibang gamit. Inaasahang magkakaroon ng kasunduan ng dalawang bansa sa supply at pagpapababa ng presyo ng langis. Malaking tulong ito para sa China na may ikalawang pinakamalaking populasyon sa mundo na labis na naaapektuhan ng paggalaw ng presyo ng petrolyo. Bukod sa langis, sinabi ni Cohen na nangunguna rin ang agrikultura sa mga paksang pinag-uusapan ng dalawang bansa. Gagamitin ng US ang kanilang pinakamalaking yaman, ang produksyon ng pagkain upang palakasin ang kanilang ekonomiya. Sumang-ayon naman ang China na magangkat ng mas maraming produkto at pagkaing agrikultural mula sa Estados Unidos. Ang hakbang na ito, bahagi ng mas malawak na estratehiya upang ayusin ang kalakalan at supply ng mga pangunahing bilihin sa pagitan ng dalawang bansa. Siyempre yung usapin ng langis. Ang gusto ng Estados Unidos is bawasan yung pagbili ng China ng langis nila sa Iran lang or sa Middle East lang. Why don't you buy from us? We have more oil than we need. We can provide for China's needs and all of Asia's needs. And we can provide it cheaper. I think eventually what is happening, and this is just my opinion, there's a very strong possibility that some kind of arrangement will be made when it comes to the supply of oil and reducing the price, because that affects also China. Yes. And we have to remember China has, the second largest population in the world. India now having overtaken them in the population department at least. So, yung number one thing that the United States is doing in its talks with China is taking the United States' largest resource, which is agricultural production. Remember, we don't produce as many cars as we used to in the United States, as many planes, as many computers and electronics. But what we do produce a lot of, and walking down the street in New York City any day of the week, you can tell, we produce a lot of food in America. But we're trying to sell more food to China because that is part of our major economic capabilities dito sa Estados Unidos. And this is what China is also agreeing to. The American broadcast journalist Michael Cohen. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. At yan po ang ating nakalap ng mga national news. Antabayanan po ang pagbabalita sa mga kaganapan sa ating mga rehiyon. Para sa regional news, sa pagbabalik po ng programang Ang Pilipinas Ngayon, magpapaalala muna ang himpilan. Alam nyo, lahat ng mata kaya kong titigan. Puwera lang, mata ng bagyo. Kaya sa tuwing hinahagupit tayo ng bagyo, tandaan ang listen, lock, and leave. Listen, makinig sa balita tungkol sa direksyon at lokasyon ng bagyo. Tutok na sa mga news report sa radyo, sa TV at social media para malaman kung ano ang wind signal sa inyong lugar. Abangan din ang payo ng inyong LGU. Next, lock. Isara mga pinto, bintana, cabinet at main switch ng inyong bahay bago lumikas o pumunta sa evacuation center. And finally, leave.
lumikas ng mahinahon. Huwag ipagtulakan ang sarili kasi may taong nag-aantay sa iyo sa evacuation. Kaya laging tandaan, listen, lock, and leave. #panatag ang may alam. Maging panatag Pilipinas. Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Ngayong tag-ulan, kasabay ng baha ang banta ng leptospirosis, isang sakit na dulot ng bakterya mula sa ihi ng hayop, kadalasan mula sa daga. Narito ang mga dapat tandaan para makaiwas. Iwasang lumusong sa baha kung hindi kinakailangan. Kung lumusong, agad na maghugas o maligo gamit ang sabon at malinis na tubig. At kung may sintomas, agad na kumonsulta sa doktor para sa tamang gamutan. Protektahan ang sarili at pamilya. Iwas leptospirosis, iwas peligro. Stay safe, kabayan! Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Narito na po ang mga balita para sa ating regional news ngayong araw na ito. Lalawigan ng Kalinga, opisyal nang idineklara bilang insurgency-free matapos itong mapas sa ilalim sa State of Stable Internal Peace and Security o SSIPs. Magbabalita si Amelia Bumatnong ng RP Tabuk. Formala na ideklara ti probinsya ti Kalinga nga insurgency-free wano awanan iti impluensya iti communist terrorist group kalpasanan na awat daytoy iti seal ti State of Stable Internal Peace and Security wano SSIPs babaan iti seremonya iti May 12, 2026 sa Kalinga Sports Center. Iti deklarasyon kat mayan nato iti Resolution 2026-203 iti Sangguniang Palalawigan ang nagunuden ti Kalinga iti kapyak in stable condition. Babaan iti daytoy iti internal security operations kat opisyala na ipaima iti PNP Kalinga. Pasot pa iti programa iti unveiling iti SSIP seal dagiti LGUs kagidan iti panagsapataken panagpirma dagiti amin na stakeholders iti pledge of commitment kay indaulwan ni Governor James Eduba kasuporta iti tarigagay ang mapagtalinaed iti kapyaken urnos ti probinsya. Iti mensahe na ngaimbingay ni DILG CAR Assistant Regional Director Ruperto Maribay Jr. dinakamat ni DILG Secretary John Vic Rimulya daytoy abaligi kit resulta iti manuatawan na panagtrabaho ken consistent effort tapno magunod iti kinatalged ingana iti adayo a komunidad. Sigun kinkwana daytoy ket saan nga agpaytingga no di ket masapul as salakniban iti kapya para iti pagsayaatan ti tunggal komunidad. Kabayatan na babaan iti agdang mga estado ti Kalinga manamnama ti adupay nga oportunidad para iti agtultuloy a panagduras iti probinsya. Manipod DZRK Tabuk, Amelia Bumatnong para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Bayan ng Mangaldan, Pangasinan, target ng Department of Agriculture na maging isa sa pilot areas para sa monitoring ng greenhouse emissions sa rice system ng bansa. Si Verna Beltran Adaba ng RP Dagupan sa balita. Sa ibalay ng Mangaldan at sakay at saripasan niya pinili na Department of Agriculture Philippine Rice Research Institute of PhilRice para balon proyekto na Philippine Rice Information System Monitoring of FRISM yasagat mato at say pansukat na greenhouse gas emissions malapod pa nagtanam na ilika. Unong adpost na LGU Mangaldan jad taluran taon niya kolaborasyon na Municipal Agriculture Office at sa PRISM Project. Si Mangaldan Mayor Bonafediver Paraino jad pa na maglay na Municipal Administrator Attorney Chodora Serdan so ang nibalikas na suporta pian lalo na pabiskag ira inisyatiba ed agrikultura. Jad sa kaya briefing impaliwawan na DA PhilRice yasay PRISM. So, sang kaunaanan niya sistema na panag-monitor na ilik at Southeast Asia, yung manguusar na Earth Observing Satellite Technology, then Geographic Information System, dyan pa na maglay na saya na determina so kalapar na uma sa karakal na produksyon, tan sa adral at ilik, importanteng datos para sa sustun pangitar na suporta na gobyerno. Unong ni at LGU, kaya riya intalo na sistema sa igagala to at pinalaknab, pinasukat na kontrol so greenhouse gas emissions, malapit
Malapod uma na ilik, iyawalaan na balagi epekto at climate change. Sa lokal na gobyerno, susigpot aman suporta at panangibanti na saray climate smart farming practices, ya sa gatma at napansyan siya, su produksyon na ilik, yaag na deral so kaliber-liber. Malalapod Radyo Pilipinas Dagupan, siyak si Verna Beltran Adaban para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. National Nutrition Council o NNC binibigyang diin ang kahalagahan ng wastong nutrisyon sa first 1,000 days of life. Quezon, wala na sa top 10 na may pinakamataas na prevalence ng stunting. Detalye mula kay Joshua Miguel Suarez ng RP Lucena. Binibigyang diin ng National Nutrition Council ang kahalagahan ng wastong nutrisyon sa unang 1,000 araw ng buhay ayon sa 2025 final report ng Second Congressional Commission on Education. Ayon sa ulat, nagdudulot ang malnutrisyon mula pagbubuntis hanggang 2 taon ng permanenteng pinsala sa utak at kakayahang matuto kapag nagpatuloy ang stunting o pagkabansot ng bata. Ayon sa NNC, kapag kulang ang bata sa tamang pagkain at pangangalaga, mas madali siyang magkasakit at mahirapan sa pagkatuto. Bilang tugon, nagpapatupad ang NNC ng Tutok Kainan Dietary Supplementation Program sa ilalim ng Philippine Plan of Action for Nutrition upang makapagbigay ng nutrient-dense food sa mga at-risk na buntis at undernourished na mga bata. Mula 2021 hanggang 2025, tinulungan ng programa ang halos 60,000 buntis at higit sa 36,000 mga bata. Sa Calabarzon, dati kabilang ang Quezon sa may mataas na prevalence ng stunting, ngunit batay sa ulat ng provincial government, naalis na ang lalawigan sa top 10 matapos palakasin ang nutrition programs kasama ang Enhanced Nutriband Program at suporta mula sa Philippine Multisectoral Nutrition Project. Samantala, hinihikayat ng NNC ang lokal na pamahalaan, pribadong sektor at akademya na magtulungan upang mapawi ang malnutrisyon. Anila, kapag binigyang pansin ang nutrisyon ng bata, mas nabibigyang kahalagahan ang kinabukasan ng edukasyon at bansa. Mula sa Radyo Pilipinas Lucena, Joshua Miguel Suarez para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Public consultation isinagawa para sa multi-species marine hatchery sa Calbayog. Narito ang report ni Charmaine Perito Balvez ng RP Calbayog. Ginbuhat ang public consultation kasumpay sa implementing rules and regulations sa Republic Act No. 1176 na nag-establisar multi-species marine hatchery sa Calbayog City, Samar. Gintukib sa aktibidad ang mga probisyon bahin sa konstruksyon, commissioning, pag-train ug ang plano nga pagbalhin sa operasyon sa hatchery tikang sa DA-BIFAR pakadto sa lokal nga gobyerno sa Calbayog. Parte liwat sa konsultasyon ang duha ka tuig nga phasing in program nga magaandam sa mga personahe sa LGU sa hatchery management, pag-aanak sa mangrove crab, water quality monitoring ug financial administration. Ginlalauman naman nga maghatag ang proyekto sa mas marig-on nga supply sa fingerlings, dugang nga panginabuhian sa mga mangirisda ug mas ginparig-on nga food security sa Calbayog ug hipid nga mga lugar. Tikang sa Radyo Pilipinas Calbayog, Charmaine Perito Balvas, Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Lokal na pamahalaan ng Kagwait nagsagawa ng symposium at sports clinic para sa Special Program for Employment of Students o SPES Youth Beneficiaries. Mag-uulat si Angel Obosa ng RP Tandag. LGU Kagwait padayon ang suporta sa youth empowerment sa pagpadayon sa ikatulong nga adlaw sa mga kalihukan para sa SPES beneficiaries, pinaagi sa usa ka symposium nga nakatutok sa kahimsog, nutrisyon, environmental awareness ug personal development ubos sa panguluhan sa PESO Kagwait.
Ipanguluhan ang diskusyon ni Mr. Rodney Ben Z. Mantilla, designate sa kagwait din iyang gipadayag ang epekto sa climate change, heat prevention, mental health sa kabatanunan, kahinungdanon sports o gusto nga nutrisyon gamit ang pinggang Pinoy. Sa hapon, may apil usab ang mga SPES beneficiaries sa sports clinic nga gipanguluhan sa Maso Kagwait nga nagpalig-on sa disiplina, teamwork ug pisikal nga kalihukan sa kabatanunan. Gikan diri sa Radyo Pilipinas Tandag, kini si Angel Bosa alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. 6 na pong Badyaw benepisyaryo sa Layag Badyaw Program ng Ministry of Social Services and Development. May report si Eloisa Muhammad ng RP Hulo. Nakatayma rice subsidy, iban ang putag limang nga ibupilak seed capital ina mawut pa kanuman kamataan Badyaw ha municipality sin Panamaw. Gwa ini dengan Ministry of Social Services and Development atawa MSSD amin na paon sin pichang putag 2 sin May dito barangay Siit, Lake, Poblasyon, habawaan sin Layag Badyaw Program. Makso sin program kasambangan ina muna lagi pagkaon si mga Badyaw sa katabangan sila makatag na mag-usaha misan na kuman sibi-sibi. Hapat din na sila tumulak padukayng mga daira. Bago matayma, inapunan liyaway na in mga beneficiary ha basic business management skills training. Bangduro na MSSD, bahagi ini sina masi pamaugbukin nila aso pa mapasungin kawianan. Ibanhantang sina kawianan si mga sila ha marginalized community rin diya lupa sug. Dengan RP Hulo, Eloisa Muhammad para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Narinig po ninyo ang mga balita mula po sa iba't ibang lalawigan dito sa Pilipinas sa pamamagitan po ng ating regional news. Susunod po ang ating balitang negosyo at kalakalan. Hatid sa atin ang ating kasamang si Drizel Nanyong. Sa pagbabalik po iyan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Paalala muna mula sa himpilan. Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente. Ang dami pong challenge, hindi po namin alam kung saan namin kukunin, ganon, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masayang-masaya. Super saya po dahil na zero billing po kami. Opo, malaking po talaga. Malaking tulong po. Mabilis lang din po. Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH Hospital dahil bayad na po ang bill ninyo. Naiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng taong ihinalal. Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Alam nyo ba na tuwing ikalawang linggo ng Oktubre, ipinagdiriwang natin ang National Mental Health Week? Diniklara ito sa bisa ng proklamasyon bilang 452 noong 1994 upang palawakin ang kamalayan tungkol sa kahalagahan ng mental health. Mahalaga ito dahil tulad ng ating pisikal na kalusugan, kailangan ding alagaan ang ating isip at damdamin. Kaya ngayong Oktubre, maglaan ng oras para kumustahin ang sarili at ang mga mahal sa buhay. Tandaan, ang malusog na pag-iisip ay pundasyon ng mas masayang buhay. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, narito naman po ang ating balitang negosyo at kalakalan. Inanunsyo ng National Grid Corporation ng Pilipinas o NGCP na extended ang red alert status sa Luzon Grid ngayong Biyernes. Batay sa pinakahuling advisory, nananatili ang red alert mula alas 2 ng hapon hanggang alas 11 ng gabi.
Mula naman alas 11 ng gabi hanggang hating gabi ay isasailalim ito sa yellow alert status. Ayon sa NGCP, pumalo ng 12,927 megawatts ang peak demand, mas mataas kumpara sa available capacity na 12,075 megawatts. Pinalala ang kakulangan ng supply matapos magkaaberya ang GNPD Unit 1 na nagsanhi ng pagkawala ng mahigit 600 megawatts na kuryente sa grid. Sa kabuuan, ilang power plants din ang nananatiling forced outage o tumatakbo sa mababang kapasidad. Inisyu ng red alert status kapag hindi sapat ang supply ng kuryente para matugunan ang demand ng mga consumer at mga regulating requirement ng transmission grid. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inanunsyo ng Department of Budget and Management o DBM simula ngayong Biyernes, May 15, ang magsisimulang tumanggap ang kanilang mid-year bonus ang mga halos 2 milyong kawani ng gobyerno sa buong bansa. 73 bilyong piso ang inilaan para sa pagpapalabas ng 2026 mid-year bonus alinsunod sa pangako ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na kilalanin ang sakripisyo, dedikasyon at mahalagang papel ng mga lingkod bayan sa pagpapahatid ng serbisyong publiko sa mga Pilipino. Sinabi ni DBM Acting Secretary Rolando Toledo na ang mga pondo para sa mid-year bonus ay nailabas na sa simula pa lang ng fiscal year upang matiyak ang napapanahong pamamahagi ng mga benepisyo sa ilalim ng DBM Circular Number 2017-2. Ang mid-year bonus ay katumbas na 1 buwan ng batayang sweldo ng empleyado. Ang insentibo ay ibinibigay sa mga empleyadong nakapagsilbi ng hindi bababa sa 4 na buwan mula Hulyo 1 ng sinundang taon hanggang Mayo 15 ng kasalukuyang taon. Ang mga qualified na empleyado ay dapat nananatili sa serbisyo ng gobyerno mula May 15 at nakatanggap ng hindi bababa sa satisfactory ang performance rating. Binibigyang diin din ni Toledo ang mga napapanahong pagpapalabas ng mid-year bonus ay nagpapakita ng pagkilala ng administrasyon sa masipag na pagtatrabaho, sakripisyo at dedikasyon ng mga manggagawa sa gobyerno sa buong bansa. Mas pinadali na ang government transactions sa tulong ng eGovPH Super App. Pwedeng-pwede mo nang magawa ang lahat ng ito. I-download ang eGov app sa iyong smartphone o tablet mula sa App Store o Google Play Store. Pagkatapos, ilagay ang iyong mobile number at i-authenticate gamit ang one-time PIN o OTP para marehistro ang iyong account. Saka ilagay ang iyong mga pangunahing impormasyon at kumpletuhin ang facial recognition technology para sa verifikasyon ng iyong pagkakakilanlan. Para sa mas mabilis at mas maayos na serbisyong panggobyerno, gamitin na ang eGovPH Super App. Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Ice cream, masarap ba o mapanganib? Alam ba ninyo na may ilang commercial ice cream na may mga sangkap na maaaring makaapekto sa iyong kalusugan? Marami ang naglalaman ng high fructose corn syrup na konektado sa labis na katabaan at diabetes. Ginagamit din ng emulsifiers tulad ng polysorbate 80 na posibleng makaapekto sa kalusugan ng bituka at magdulot ng pamamaga. Ang mga artificial flavors, preservatives at food coloring gaya ng red 40 at yellow 5 ay maaaring magdulot ng allergy o hyperactivity lalo na sa mga bata. May ilang ice cream din na may titanium dioxide, isang pampaputi na ayon sa pag-aaral ay may kaugnayan sa cancer. Kaya sa susunod na bibili kayo ng ice cream, basahin ang label at piliin ang natural at ligtas para sa kalusugan ng inyong pamilya. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Ang
Ang Bureau of Internal Revenue o BIR ay naka-full force ngayon para sa huling araw ng paghahain at pagbabayad ng Annual Income Tax Return o AITR ngayong araw May 15. Ayon dito, nakahanda ang mga Revenue District Office o RDO, e-lounges at taxpayer assistance centers sa buong bansa para tumulong sa filing at electronic payment ng mga taxpayers. Activated na rin ang National Command Center ng ahensya sa Mandaluyong City bilang centralized monitoring at coordination hub para sa filing operations ngayong araw. Hinihikayat pa rin ng BIR ang mga taxpayers na hindi pa nakakapag-file at nakakabayad ng kanilang buwis na asikasuhin na ito para maiwasan ang penalties at aberya. Muli rin nagpasalamat si BIR Commissioner Carlito Martin Mendoza kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pagpapalawig ng deadline para mabigyan ng sapat na panahon ang taxpayer na makapag-comply sa kanilang obligasyon. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nakatanggap ng cash relief assistance mula sa Department of Social Welfare and Development o DSWD ang ikaapat na araw ang special payout ang nasa 9,082 Grab and Move It drivers. Nagtala ang DSWD na mahigit 28 million pesos ang naipamahagi sa higit 5,600 na beneficiaryos sa Araneta Coliseum habang higit 17 million pesos naman ang naibigay sa mahigit 3,400 drivers sa PhilOil Center. Nag-deploy din ang DSWD ng karagdagang personnel para mapabilis ang payout at maayos na ma-accommodate ang mga dagsa ng mga benepisyaryo. Nagpapatuloy ngayong araw ang cash aid distribution para sa mga natitira pang driver na wala pang nagkiklaim ng tulong pinansyal. Sa ilalim ng Assistance to Individual in Crisis Situation o AICS, ang distribusyon ng ayuda ay programang kabilang sa Unified Package for Livelihood, Industry, Food and Transportation o Uplift Framework ng Administrasyong Marcos. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At para naman sa halaga ng palitan ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas ngayong Biyernes, Mayo 15, ang halaga ng piso kontra dolyar ay 61 pesos and 49 cents. Ang Japanese yen naman po ay nagkakahalaga ng 39 cents. Ang Singaporean dollar ay nasa 48 and 20 cents. 4 cents naman po ang won ng South Korea at nagkakahalaga ng 9 pesos and 6 cents ang isang yuan ng China. Sa iba pang palitan, ang Hong Kong dollar ay nagkakahalaga ng 7 pesos and 85 cents. Ang British pounds naman ay nakatumbas ng 82 pesos and 44 cents. Nasa 71 pesos and 77 cents ang euro, 44 pesos and 82 cents ang Canadian dollar, habang ang Saudi Arabian riyal ay nagkakahalaga ng 16 cents and 39 centavos. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po ang ating balitang negosyo at kalakalan. Ako po si Drizel Danyong para sa Radyo Pilipinas World Service. Sampantala, antabayanan ninyo po ang ating segmentong sports balita na hatid sa atin ni Leo Magpayo. Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot. Mahal ang gamot. Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautusang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa. Mr. President, pwede pa yakap. Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests.
Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines. Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan mahospital. Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na uabot sa malubhang sakit. May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care. Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho, isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino. Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Narito naman po ang sports balita. Fresh mula sa kanyang breakout performance sa Rome, Italy, tuloy-tuloy ang clay court campaign ni Filipina tennis star Alex Ayala sa Internationaux de Strasbourg sa France mula Mayo 17 hanggang 23. Nasa qualifying round pa ang 20 anyos na Pinay sa WTA 500 tournament, isa sa huling major warm-up events bago ang French Open sa Paris mula Mayo 24 hanggang Hunyo 7. Ang Strasbourg ay may 28 player main draw at kilala bilang mahalagang preparasyon para sa Roland Garros mula pa noong 1987. Kakaibang timing din na ang defending champion dito ay si world number 2 Elena Rybakina, ang parehong kalabang hinarap ni Ayala sa round of 32 ng Italian Open. Ilan pa sa mga dating kampiyon ay sina Madison Keys at Elina Svitolina. Kabilang sa mga nasa main draw entry list ay sina Hailey Baptiste, Ekaterina Alexandrova, Leila Fernandez, Magdalena Frech, Madison Keys, Eva Jovic, Maya Joint, Wang Xinyu, Clara Tuason, pati sina Ludmila Samsonova, Maria Sakari, Emma Navarro, Ann Lee, Jacqueline Christian, Christina Buxa, Marie Buskova at Sara Bejlek. Papasok si Ayala sa Strasbourg na may buo ang kumpiyansa matapos ang solidong run sa Rome, kung saan tinalo niya sina Wang Xinyu at Frech bago bumagsak kay Rybakina. Samantala, kumpirmado na ring sasabak si Ayala sa Roland Garros doubles kasama ang rising star na si Victoria Miboko matapos ilabas ang opisyal na listahan ng doubles teams. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
Target ng Rain or Shine at Ginebra na tapusin agad ang kanilang quarterfinal assignments ngayong Biyernes sa PBA Season 50 Commissioner's Cup sa larong gaganapin sa Inaris Center sa Antipolo at hindi maulit ang pagkadulas ng kapwa twice-to-beat teams sa kabilang bracket. Unang haharapin ng Elasto Painters ang perennial contenders na San Miguel Beermen sa hapon habang susubukan ng Barangay Ginebra na pigilan ang pag-arangkada ng Dark Horse na Phoenix sa main game sa gabi. Nais ng Rain or Shine na maibalik ang forma ng kanilang 7-0 winning streak pero mabigat ang assignment kontra San Miguel na papasok sa playoffs na may 3-game winning run. Tinalo ng ROS ang SMB 116-112 sa kanilang unang matchup pero ibang Beermen na ang kaharap ngayon dahil kay Benny Boatwright na nagbigay ng mas solidong cohesion at scoring kumpara sa dating import na si Justin Patton. Pero giit ni ROS head coach Yeng Giao, may mga panig din na pabor sa Elasto Painters kahit batid niyang malaking advantage ng San Miguel ang kanilang experience. Sa panig naman ng SMB, sinabi ni Coach Leo Austria na kailangan nilang pigilan ang transition game ng Rain or Shine. Samantala, paborito ang Ginebra sa kanilang duelo kontra Phoenix. Pero paalala ni Coach Tim Cone, hindi pwedeng maging kampante ang Kings. Malaking banta ang tandem ng vastly improved Richie Rivero at bagong import na Jonathan Williams na maaring pumuntay sa firepower ni na Justin Brownlee at ng Ginebra Core. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Hindi sasama sa Alas Pilipinas Training Pool para sa AVC Women's Cup 2026 ang tatlong pangunahing manlalaro ng De La Salle University, sina Angel Canino, Amy Provido at Shivana Lamput matapos nilang formal na ipaalam ang kanilang desisyon nitong Huwebes. Inanunsyo ni Canino sa isang Instagram story na minabuti nilang magpahinga muna matapos ang matinding kampanya sa UAAP Season 88 kung saan nagtala ang Lady Spikers ng perpektong season mula eliminations hanggang finals para sa ika-13 kampyonato ng Lasal. Ayon kay Canino, naiparating na nila sa Philippine National Volleyball Federation o PNVF ang kanilang desisyon at nauunawaan umano ng federation ang pangangailangan nilang magpahinga. Dagdag pa ni Canino, kailangan muna nilang pagalingin ang kanilang mga katawan lalo't halos walang pahinga ang naging takbo ng kanilang collegiate season mula pre-season tournaments, eliminations, Final Four hanggang sa Championship Series. Ang Lasal Trio ang pinakabagong grupo ng mga atleta na nag-withdraw mula sa national team pool, kasunod ng pag-backout ni na Gia de Guzman, Belia Belen at ilang miyembro ng SEA Games Alas Core na kapwa nagbanggit din ng recovery at personal commitments. Sa kabila nito, inaasahang magpapadala ang PNVF ng karagdagang imbitasyon upang mapunan ang lineup para sa AVC Women's Cup na magsisilbing isa sa pinakamalaking international tournaments ng bansa sa 2026. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagpasabog ng malaking balita sa Premier Volleyball League o PVL ang Capital One Solar Spikers matapos makuha ang dalawang dating most valuable player, sina Erica Santos at Vanny Gandler bilang major reinforcements para sa bagong season. Formal na inanunsyo ni team owner Milka Romero ang blockbuster signings nitong Huwebes na nagbibigay ng bagong tahanan kina Gandler at Santos matapos mag-leave of absence ang Signal mula sa liga. Kasama rin sa mga bagong pirmahan ang setter na si Jaja Maraginot na nakuha ng Solar Spikers sa free agency.
Malaki ang naging papel ni Belia Belen, top player ng Capital One, sa recruitment drive ng koponan. Inamin niyang personal niyang tinulungan, kumbinsihin sina Gandler at Santos na lumipat, lalo na noong PVL All-Star festivities. Para kina Gandler at Santos, masaya sila sa bagong yugto ng kanilang karera, pero hindi raw naging madali ang paglipat. Ang dalawa ang nagdala sa signal sa kanilang kauna-unahang All-Filipino Finals appearance noong nakarang buwan bago inanunsyo ng franchise ang pagliban nito sa PVL. Si Santos naman ay aminadong mabigat ang emosyonal na proseso ng paglipat. Sa pagpasok ni Gandler, Santos at Maraguinot, biglang naging legitimate contender ang Solar Spikers na ngayon ay binubuo rin ni Jasmine Nabor, Pauline Gaston, Leila Cruz at iba pang rising talents. Noong nakarang conference, nagtapos ang Capital One sa ika-8 matapos matalo sa play-in quarterfinals, pero ngayong season, ibang-iba ang itsura ng kanilang lineup. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Ito po si Leo Magpayo. Samantala, antabayanan nyo naman po ang ating segmentong Balitang Artista na ihahatid sa inyo ni Mama JT. Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Alam nyo ba na ang kasal ay isa sa pinakamatandang tradisyon sa mundo na nagsimula mahigit 5,000 taon na ang nakalilipas? Isinusuot naman ang singsing sa kaliwang kamay dahil pinaniniwala ang may ugat ng pag-ibig na diretso sa puso. At alam nyo ba, ang buwan ng Hunyo ang pinakapaborito para sa mga kasal dahil ipinangalan ito kay Juno, ang diyosa ng pag-aasawa. Dito sa Pilipinas, ang kasal ay tinuturing na sagradong sakramento, kaya't wala pa ring divorce law hanggang ngayon. Kaya tandaan, ang tunay na kasal ay hindi lang tungkol sa selebrasyon, kundi sa habang buhay na pangako ng pag-ibig at katapatan. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Halo, magandang araw sa ating mga chismoso at chismosang nag-aabang ng mga trending na balita sa mundo ng showbiz. Ito na ang ratsyada ng ating mga chika. Naging emosyonal ang beauty queen na si Rufa Gutierrez matapos siyang bigyan ng heartfelt Mother's Day tribute ng kanyang ex-husband na si Ilmas Becta sa social media. Nag-post ito ng mga lumang larawan nila at nagpasalamat sa lahat ng sakripisyo at pagmamahal na ibinigay ni Rufa sa pagpapalaki ng kanilang mga anak na sina Lauren at Venice. Sa naging tugon ni Rufa, sinabi niyang napaiyak siya sa mensahe ng dating asawa dahil bihira raw itong magpahayag ng ganoon. Ayon sa kanya, pinili niyang pairalin ang pagmamahal alang-alang sa kanilang mga anak kahit marami silang pinagdaan ng pagsubok noon. Binanggit din niya na malaking bagay para sa kanya ang pagkilala ni Ilma sa kanyang pagiging ina. Matatanda ang naging controversial ang hiwalayan ni na Rufa at Ilmas nung nakaraan, pero nitong mga nakarang taon ay unti-unti silang nagkaroon ng maayos na komunikasyon bilang co-parents para sa kanilang mga anak. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, naglabas ng pahayag ang aktres na si Bella Padilla matapos ang pagkakasama ng kanyang tiyuhing si Senator Robin Hood Padilla sa action series na Blood vs. Duty. Nilinaw niya na wala siyang kinalaman sa pag-cast kay Robin at nauna siyang nakuha sa proyekto noong Disyembre ng nakarang taon habang kamakailan lang daw idinagdag ang senador sa cast. Ayon kay Bella, desisyon ito ng mga producers ng show. Sinabi rin ni Bella na hindi sila madalas magkita ni Robin at magkaiba sila ng paniniwala at ideolohiya.
lalo na ngayong nasa politika na ang kanyang tiyuhin. Gayunpaman, nagpapasalamat pa rin siya sa kabutihang ipinapakita nito sa kanilang pamilya noon. Binigyan din niya na hiwalay ang kanyang personal na paniniwala at career decisions sa political affiliations ni Senator Padilla. Umingay ang usapin dahil may mga netizens na bumabatiko sa pagsali ni Robin sa serye habang sangkot siya sa may init na usaping politikal sa Senado. Sa social media, hati ang reaksyon ng publiko. May mga nagsasabing unfair na si Bella ang pinapaliwanag para sa aksyon ng kanyang kamag-anak habang ang iba naman ay gusto siyang magsalita ng mas direkta laban sa ginagawa ni Robin sa politika. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At sa uli nating chika for today, naglabas ng salubin ang noontime show host at aktres na si Kim Chiu tungkol sa sitwasyong pampulitika sa Pilipinas matapos ang viral na insidente sa Senado na may kinalaman sa umano'y pamamaril at kontrobersya sa mga opisyal ng gobyerno. Sa kanyang post, sinabi niya ang linyang, quote-unquote, grabe, ano ang nangyayari sa Pilipinas. Bilang isang taxpayer at ordinaryong mamamayan, ipinunto ni Kim na nakakabahala ang mga nangyayari at dapat pag-isipan ng mga botante kung sino ang iluluklok sa pwesto. Binanggit din niya na sana ay naiwasan ng kaguluhan kung kusang sumuko daw ang taong sangkot at walang itinatagong kasalanan. Umani na matinding reaksyon online ang naging payag ni Kim. Maraming netizens ang sumang-ayon at pinuri siya sa pagsasalita tungkol sa pananagutan habang may ilan ding bumatikos sa kanya dahil sa political undertones na kanyang post. Lumabas din sa ilang entertainment reports na marami ang nakarelate sa mga hinaing ni Kim, lalo na sa usapin ng pamumuno at kalagayan ng bansa ngayon. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Naku, wala na po tayong sapat na oras para sa ating balitang artista. Maraming salamat po mga kachismis sa pakikinig sa aking mga chika for today. Ako po, si Mama JT, officially signing off. Para sa Radyo Pilipinas World Service, nagbabalik na po si Miss Bea Gasa de Guzman. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po ang kabuuan ng programang Ang Pilipinas Ngayon. Bago po ako tuluyang magpaalam, ipapaalam ko muna sa ating mga tagapakinig at taga-subaybay ng Ang Pilipinas Ngayon tuwing Friday. Kung mapapansin nyo, ako po yung may hawak nito. Pero ito na ang aking huling araw na hawakan ng ating palatuntunan na Ang Pilipinas Ngayon. Yan. Pero magkaganon man ay nais ko pong imbitahin kayo na pakinggan at panoorin pa rin po ang programang Ang Pilipinas Ngayon dito po sa Radyo Pilipinas World Service. Okay, so ayan na. Sige, magpasalamat na tayo. Maraming salamat of course sa Radyo Pilipinas World Service sa oportunidad at sa mga learnings, no? Yan ang aking pinaka-message, no? Thank you so much for the opportunities and the learnings. Maraming salamat din, of course, sa ating mga nakasama sa produksyon, sa ating mga kasama sa technical side, kina Milo Jonella, Hiro Lucero sa ating Warcast. Maraming salamat din sa ating executive producer Jerome Toledo na siya rin pong naghatid ng ating balitang showbiz. Sa mga nagulat po sa ating regional news sa iba't ibang lalawigan ng ating bansa para sa ating regional news, kay Drizzle Danyong sa ating balitang negosyo at kalakalan,
At kay Leo Magpayo naman para sa ating balitang business o sa ating balitang sports. Maraming salamat din sa ating station manager, Mr. Ray Sampang. Hanggang sa susunod na edisyon ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon, ito po si Bea Gaza de Guzman, na nagsasabing sana'y maging daluyan tayo ng biyaya sa kapwa, maging gising at bulat sa problema ng lipunan, kumilos at tumugon, mag-ambag at maging bahagi ng solusyon. Magandang araw. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon.